Hello everyone! Welcome to my channel. Sa video na to ay aking ibabahagi ang isang talinhaga na sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo na kung saan ay dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Mababasa natin yan sa Luke 18 verses 1 to 8, ang The Parable of the Persistent Widow. Lucas 18 verses 1 to 8. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, "Bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin." Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, "Kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito." At nagpatuloy ang Panginoon, "Pakinggan niyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa mga minamahal niya na dumaraing sa kanya araw-gabi? Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa kanya?" Sa talinhagang ating binasa ay matututunan natin ano ba yung secret ingredient or yung sekretong sangkap. Paano ba masasagot ang ating panalangin? At iyon ay ang persistency o yung pagiging mapagpursigi natin sa pananalangin sa Diyos. Ating pag-aralan ang talinhagang ito na sinabi ng Panginoong Hesus upang ang ating pananalangin ay lumakas muli at tayo'y hindi mawalan ng pag-asa. Sinabi ng Panginoong Hesus doon sa Luke 18 verse 1 that they should always ought to pray and not lose heart. So yung ought is it express obligation, duty, yung need, it's a must to pray. Kinakailangan na manalangin dahil ito ay isang obligasyon o responsibilidad bilang isang mananampalataya o bilang isang Kristiyano. Ang pananalangin ay hindi lang ito seasonal or panapanahon lang, hindi lang kung mayroon tayong kailangan sa Diyos saka tayo lalapit, kundi sinabi ng Panginoon mismo na kailangan, obligasyon natin yun, duty natin yun ng manalangin kung gusto natin na kumilos ang Diyos sa buhay natin o sa mga sitwasyon na pinapanalangin natin ay kailangan tayong manalangin. Dahil prayer gives access to God to intervene in a situation. Ang ating panalangin ang magbibigay daan or ang magbubukas para sa Diyos upang siya ay kumilos sa isang sitwasyon. Maaring natanong mo na, kung ang Diyos naman ay makapangyarihan, walang imposible sa Kanya, alam niya ang lahat, bakit kailangan pa akong manalangin? Yes, totoo yan na ganun nga ang Diyos. Pero ang nais niya ay mag-involve tayo sa Kanyang ginagawa. At may mga kadahilanan. Una ay binigyan ng authority or otoridad ng Diyos ang tao upang sila ay mamahala sa anumang mga affairs ng mundong ito. Sinabi yan sa Genesis 1 verse 26. At dahil dito at a certain level or isang tiyak na antas ay hindi mangingialam ang Diyos or hindi manghihimasok ang Diyos hanggat hindi pinahihintulutan ng tao. At ang isa pang dahilan ay dahil ang nais ng Diyos ay magkaroon tayo ng relasyon at pakikipag-ugnayan sa Kanya araw-araw. Di ba hindi rin naman maganda kung lalapit lang tayo sa Diyos kung mayroon tayong kailangan, kung nahihirapan tayo, kung mayroon tayong problema, pero kapag natugon na ay wala na, nakakalimutan na natin siya. Ang nais ng Diyos ay yung magkaroon tayo ng araw-araw at palaging pakikipag-ugnayan or communication sa Kanya dahil nais niya yung relasyon natin sa Kanya ay maging matibay at ito yung isa sa dahilan kung bakit kailangan nating manalangin upang mas lalo pa tayong lumago sa ating relasyon sa Diyos. At ang isa pang dahilan ay nais ng Diyos na dumepende tayo sa Kanya. Though marami tayong kakayanan na binigay niya rin mga abilidad natin o kalakasan na pwede naman nating gawin yun sa sarili nating kaparaanan. Pero ang nais ng Diyos ay magkaroon tayo ng total dependence
sa Kanya upang siya ay malayang kumilos sa buhay natin at sa mga bagay na ipinapanalangin natin. Kaya kahit na wala tayong suliranin, wala tayong kailangan sa Diyos, ay dapat ay araw-araw pa rin tayo, palagi tayong lumapit sa Kanya. Prayer moves God. Kung gusto nating may magbago sa kinakaharap natin, ay gayahin natin yung ginawa ng balong ito, na siya ay nagpatuloy, nagpursigi, hindi siya sumuko hanggang sa makuha niya, makamit niya ang hustisya na hinihingi niya. Persistency in prayer is the key to unlock God's answer. Ang tuloy-tuloy or ang pagpupursigi sa pananalangin ang siyang susi na magbubukas sa kasagutan ng Diyos. May mga factors or dahilan o rason kung bakit natin kailangan na magpatuloy sa pananalangin. Una is, God is preparing the heart of the person or people who will be involved in answering your prayer. Inihahanda ng Diyos ang mga tao na magiging kabahagi ng kanyang kasagutan sa panalangin mo. Dahil nais ng Diyos na ilapit ang tao sa Kanya upang sila rin ay makaranas ng Kanyang pagmamahal, magkaroon ng kaligtasan at mamuhay ng matuwid ng naayon sa Kanyang kalooban. Pangalawa ay yung God's timing. Alam ng Diyos kung kailan niya tutugunin yung panalangin mo. Alam niya kung saan niya ibibigay or paano niya ito ibibigay. Ang pangatlo ay, as we pray, God is releasing His power through the Holy Spirit in answering our prayer. At ang pang-apat, as we continually pray, we are tilling the ground until it is ready to receive the answer. So sa ating patuloy na pananalangin ay para nating binubungkal yung lupa o yung puso o ng sitwasyon hanggang sa ito ay lumambot at maging handa na sa pagtanggap sa kasagutan sa pinapanalangin natin. So ang pananalangin ay kailangan mayroon tayong pagpupursigi, katulad ng balong ito na grabe yung determination niya, yung persistency niya na araw-araw siyang pumupunta doon sa hukom. Maaring minsan ay inaitsapwera siya, binabaliwala or hindi talaga binibigyan ng halaga. Pero dahil sa kanyang pagpupursigi, dahil sa kanyang hinaing na nais niyang makamtan, nais niyang mabigyan ng hustisya, ay hindi siya nag-give up, nagpatuloy siya. At ganun din dapat tayo sa ating pananalangin. Huwag tayong sumuko, huwag tayong mag-give up. Magpatuloy tayo sa ating pananalangin dahil ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay nagbibigay ng hustisya. Ang Diyos ay nakaririnig sa ating mga dalangin. Persistency in prayer changes the situation. Ang pagpapatuloy, ang pagpupursigi sa pananalangin ang siyang magbabago ng sitwasyon. Sa ating paglapit sa Diyos ng may pagpupursigi ay lakipan natin ang ating mga panalangin ng may pag-asa. Maniwala tayo na ang ating mga ipinapanalangin ay mayroong magandang maidudulot, mayroong magandang sagot ang Diyos sa mga iyon. Dahil ang pag-asa na yan na pinanghawakan natin sa ating pananalangin sa Diyos ay ang siyang magbibigay diin upang tayo ay magpatuloy na magpursigi. Tayo ay patuloy na umasa sa Diyos na Kanya itong tutugunin. Kahit na minsan ay pinanghihinaan na tayo ng loob dahil hindi naman natin nakikita yung pagbabago or parang wala namang pag-asa na magbago ang isang sitwasyon, huwag pa rin tayong mawalan ng pananampalataya sa Diyos dahil sa ating patuloy na paglapit sa Kanya, dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Ilang beses na ba tayong nanalangin at tayo ay tumigil? Ilang beses na ba tayong nawalan ng pag-asa dahil hindi natin nakikita yung resulta? Pero ang katotohanan ay napakalapit na pala natin na para makita o makuha natin yung kasagutan. Kaya totoo talaga yung kasabihan na push or yung pray until something happens. Huwag tayong mapagod na manalangin hanggat hindi natin nakikita ang kasagutan sa ating mga panalangin. God is just. He will answer your pleading. Ang Diyos ay makatarungan. Sasagutin niya ang iyong mga hinaing. Kung ang hukom nga sa talinhagang ito ay sinasabi niya na wala siyang takot sa Diyos at wala siyang iginagalang na tao, ay ibinigay niya ang hustisya na hinihingi ng balo. Ang Diyos pa kaya na napakatuwid, na napakamakatarungan, hindi niya kaya ibibigay ang hinaing natin? Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa Kanyang mga minamahal na dumadaing araw at gabi.
agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungang hinihingi nila. Batid ng Diyos ang iyong sitwasyon, nakikita niya ang iyong pagtangis, ang iyong pagtitiis, ang iyong pagtsatsaga, ang iyong patuloy na pananalangin sa Kanya. Naintindihan niya ang iyong saloobin. Siya ay tutugon sa iyong mga hinaing. Sa ating application is always pray and never give up. Sinabi yan mismo ng Panginoong Hesus. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Lagi tayong manalangin sa Kanya. Keep trusting God in all the situation. Kadalasan hindi natin nakikita yung pagkilos ng Diyos Malalaman na lang natin kapag andyan na or halata na ito na yung kasagutan ng Diyos. No? Pero kailangan ay magtiwala tayo sa Kanya. Nakikita man natin o hindi ang ginagawa ng Diyos. Pangatlo, pray with faith. Panampalatayaan natin na ano man yung hinihiling natin, ano man yung hinaing natin sa Diyos, ay Kanya itong tutugunin. Maraming ang iba sa inyo ay hindi na bago ang pagbabahaging ito. Marami na sigurong beses na narinig nyo ito sa iba-ibang mga tao, iba-ibang mga pastors or preachers or mga nagsishare. Pero ang dalangin ko sa bawat isa sa atin ay hindi lang ito marinig ng ating mga tainga at wala na, kundi ito ay ating isagawa sa araw-araw ng ating buhay na ang pananalangin sa Diyos, ang pakikipag-ugnayan sa Kanya araw-araw at huwag tayong sumuko sa ating pananalangin sa Kanya. Maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang sa muli at pagpalain ka ng Diyos.